Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga karibin natin, iyak na si Dilima. Nako, Dilima nagmakaawa na, nanawagan. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. Sa walang bayan ko, sa marat na lakaw ng tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtetrending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At eto nga, simulan po natin dito kay Dilima. Ito po mga kababayan, impeachment ni VP Sara. Dead on arrival daw sa Senado. Dilima pumalag. Yan mga kababayan. Kung baga nadisgrasya. Nadisgrasya po yung impeachment complaint or impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at dead on arrival sa Senado. Pero itong si Dilima pumalag mga kababayan at ayaw maniwala. Sinasabi niya na hindi pwede. No? Ito, sabi po ni Dilima mga kababayan, itong isang ito. Sabi po ni Dilima, let truth rise. Dilima nanawagang ituloy impeachment trial versus VP Sara. Nako mga kababayan, talagang pumapalag, no? Pumapalag pa itong si Dilima. Hindi ko nga alam, 'di ba? Invited lang ito, no? Si Dilima po ay inimbitahan lang para maging prosecutor. No, well anyway, siguro ko imbitahan ito dahil talagang gigil na gigil ito sa mga Duterte, no? Itong si Dilima ay gigil na gigil sa mga Duterte. Dito man lang mga kababayan ay makagante kaya former President Duterte. Ito pa ang kakarubin natin, pakinggan po natin si Dilima at bigyan po natin ng reaction nito. Kasi po mga kababayan, kumpiyansa si Dilima na mauuwi sa conviction ang impeachment trial ni VP Sara. Pero sa lahat po ng nagko-commento about the impeachment, no? Tito Soto, Drilon, sinasabing walang kakayahan, no, na ma-impeach si Vice President Sara Duterte. So sa dami po na nagko-komento, si Dilima lang po nakapagsabi na makukonvict si Vice President Sara Duterte. Teka lang, ito. Sistang magbabasa sa 7 articles of impeachment. Nakapili na ang prosecution team ng Kamara ng Congress. Sistang magbabasa sa 7 articles of impeachment sa June 2. Sinabi ni Iloilo Congressman Lawrence Defensor na isang prosecutor lang ang inatasang magbasa ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at hindi obligadong dumalo sa sesyon ng Senado ang 11 miyembro ng prosecution team. Posibleng magsagawa ng magkakahiwalay na pulong ang prosecution team ngayong linggo bilang paghahanda sa impeachment trial. Tiwala naman ng isa pang miyembro ng prosecution team na si Congresswoman-elect Laila De Lima na mauuwi sa conviction ang paglilitis kay VP Sara. Ayon kay De Lima, malakas ang mga ebidensya laban sa Vice Presidente, kabilang na ang pagbabanta sa pamilya Marcos. So yan mga kababayan, sabi po ni Dilima, malakas po ang ebidensya. Sana, eto challenge po natin kay Dilima. Kung sakasakaling hindi ninyo mai-impeach si Vice President Sara Duterte, pwede ba? Kung pwede lang naman, kaya ikaw na lang ang impeach. Ikaw na lang ang sibakin, no? Diyan sa pagiging congresswoman mo, representative, di ba?
Oh. Kasi gigil na gigil ka sa mga Duterte. Hindi mo ba alam, gigil na gigil din ang mga supporters ni Duterte sa'yo? Di ba? This is all about, again, upholding the supremacy of the Constitution, lalo na yung prinsipyo ng pananagutan, pagpapalabas ng katotohanan doon sa mga kasalanan ng second highest official of the land. Ito ay tungkol sa hustisya, hustisya para sa bayan. Aminado naman ang ilang eksperto na mahirap nang basahin ang magiging takbo ng impeachment trial dahil maraming kaalyado ng pamilya Duterte ang nanalo sa pagka-senador. Marami na nasa swing vote na yung tingin natin. Kumbaga hindi tayo sure kung sila ba ay papabor o sila ba ay hindi papanig, no, doon sa impeachment, no. Yung mga kaalyado, yung mga inendorso, will they play the role, no, na talagang sila ay magiging senator judges or parang magiging mga abogado din sila ni VP Sara, no? So sana galangin ng ating mga senador, no, yung ating saligang batas. Si WR Numero President and CEO, Prof. So yan mga kaubayan, so ngayon gusto nyong igalang ng mga senador yung ating batas, no? Pero kayo, kapag administrasyon po ang gumagawa ng kabulastugan at binababoy ang ating batas, kayong mga analyst kuno ay hindi naman lang makapagsalita, di ba? Dapat patas po kayo, no? Pagdating po dito at pagdating po sa kanila. Kasi ang tingin po sa inyo ng mga tao ay kayo po ay mga neutral, no? Commentator. Yan mga kababayan. Ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto, Mayor Magalong mga kababayan, mayroon pong, basahin ko po sa inyo, mensahe. Sabi niya po, maganda kung meron tayong Chief PNP na mananagot lang siya sa isang tao, kay Presidente lang. At wag na siyang makikinig sa ibang mga politiko. Mahirap kasi kung ikaw Chief PNP ka tapos ang dami mong amo. Dapat ang amo mo lang yung presidente. Tama. Palapakan po natin, no? O, sayan mga kaubayan, sa palagay niyo po ba, no, si General Torre, iisa lang ang amo? Yan, natatanong lang tayo kasi based on what Mayor Magalong said, no? Na dapat ang amo mo ay iisa lang, ang presidente lang. Now, sa paningin niyo po ba si PBBM lang ang amo ni Torre? Wala nang iba? O yan mga kababayan, ano po ang inyong reaction dito sa sinasabi ni Mayor Magalong? I-comment nyo na lang po. At eto pa. O, eto po ang sabi po ni John Ledesma. The people trust the AFP. For all these times of uncertainty and divisiveness, the people actually depend on the military more than they do the Philippine National Police. Totoo po yan mga kababayan. No? Palakpakan po natin. Mas, di ba? Mas dumedepende pa or mas nagtitiwala pa ang taong bayan sa military kaysa po sa mga pulis. Yan po ang totoo. Pero, di ba? Well, nagtitiwala pa rin hanggang ngayon naman. Pero kasi, si General Bronner, no? Siyempre, hindi natin maiwasan na magkaroon ng konting doubt, no? Dito kay General Bronner because sinasabi nila they don't get involved sa politics but they keep on commenting about politics, di ba mga kababayan? So, ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? Patungkol po dito sa sinasabi na mas dumedepende pa ang taong bayan sa military kaysa po sa kapulisan, no? O ano po ang comparison nila? O ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang mga karibin natin. At eto, last po natin pag-uusapan bago natin i-play yung video
Eto, 80,000 pesos sa puhunan para sa sari-sari store ipinagkaloob ng DSWD sa nag-viral na babae mula sa drainage sa Makati. Nako. Eto, marami pong nag-react nito mga kababayan kasi sabi nila, yung iba nga nanawagan na, no, na kung saan meron na drainage din, di ba? Kasi pupunta raw din po sila para makatanggap ng 80,000. Grabe naman. Huwag nyo naman gawin ganyan. Sabi din ng iba, bakit napunta yun sa sa drainage? Hindi kaya addictus yan? Baka ibili lang yan ng pampa-addictus nila, di ba? May point din, di ba? Sabi pa ng iba bakit naman ganon? Kailangan pag dumana sa hirap at dumaan sa maliit na butas ng drainage para ka lang maayudahan. Dahil nga po iba hindi pa nakakatanggap ng ayuda hanggang ngayon. Kumusta na DSWD? Lahat ba naayudahan na? Okay, ano pong inyong opinion dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po at eto na nga. Pasadahan po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Ito ang kakagulat, viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balita. Kung talagang mabuti kang tao, bakit sariling kapatid mo hindi naniniwala sa iyo? Talagang kapatid mo pang pinapalinis mo sa mga kalat mo. Ito ang naging sitwasyon ng marami sa ating mga kababayan matapos niya lumabas ang balitang Senator Amy Marcos handang tumulong maiuwi lamang ng bansang Pilipinas ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, talagang walang kapatid-kapatid, basta hustisya na ang pinag-uusapan. Nanindigan ng senadora si Senator Amy Marcos sa kanyang sinabi na gagawin niyang tama at ipaglalaban niya ang mga taong naaapi. Nagtungo si Senator Amy Marcos sa The Hague, Netherlands upang bisitahin ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa ICC. Ayon sa senadora, hindi siya nagpunta doon para lamang magdrama, kundi gagawin niyang lahat na kanya makakaya para lamang maiuwi niya ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa bansang Pilipinas. Dahil nga dito ay marami sa ating mga kababayan nagsasabi na tama talaga ang kanilang naging desisyon na suportahan at iboto si Senator Amy Marcos sa nagdaang eleksyon. Kasi talaga namang mapapatunayan na isa siya sa mga taong may tunay at totoong pagmamahal sa ating mahal na bayan at handa niyang gawin ng tama at parusahan ang nagkasala kahit pa kapatid niya ang pinag-uusapan dito. Ayon pa sa official report na ilabas ng Bandera sa kanilang official website, from Bandera, Amy Marcos tutulungan na maiuwi si Rodrigo Roa Duterte sa Pilipinas. Nagtungo sa Netherlands si Senator Amy Marcos para tumulong na maiuwi pabalik ng Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nakipag-usap si Marcos kay Atty. Nicholas Kaufman, ang pangunahing magdedepensa kay Duterte sa International Criminal Court or ICC. Kasama si Marcos ni Vice President Sara Duterte sa pagpunta sa the Netherlands sa pagbisita ng huli sa kanyang ama. Ayon sa senadora, sinabihan niya ang Vice Presidente na naiintindihan nito ang nararamdamang bunga ng pagkakahiwalay sa kanila ng ama at nangyari ito sa kanya nang mapatasik sa pwesto si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. noong 1986. Diin ito nagpunta siya sa Netherlands hindi para magdrama kundi para gumawa ng paraan upang makabalik na sa Pilipinas ang dating Pangulo. End quote. Sa naging official report na ito na nilabas ang Bandera sa kanilang official website ay talaga namang kumpirmado yung binisita ka ni Senator Amy Marcos ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa The Hague, Netherlands, hindi lamang para magdrama kundi para iparating sa sambayan ng Pilipino na handa siyang tumulong at handa niyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya para lamang maibalik na ng tuluyan ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa bansang Pilipinas.
Banat pa na marami sa ating mga kababayan ay ang kapal naman daw ng pagmumuka ng kasalukuyang Pangulo ngayon ng Republika ng Pilipinas sa walang iba kundi si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nasabing mabait siya sa kabila ng ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na basta-basta na lang iaresto at ipadala sa dayuhang husgado. Dagdag pa nila ay hindi ba daw nahihiya ang Pangulo sa lahat na nangyayari ngayon sa bansang Pilipinas na sarili niyang kapatid ay hindi na siya sinusuportan at pinaniniwalaan at ang masaklap pa nito ay ang kanyang mga kalat na iniwan na yung kapatid na si Senator Amy Marcos pa ang umaayos. Matapos nga lumabas sa balitang ito. So yan mga kaubayan, no? Tama po yung sinasabi nila kanina na ang kapal ng mukha, di ba? Ng presidente natin ngayon. Sa kabila po ng ginawa ni former President Duterte sa kanilang pamilya, although paulit-ulit na lang po natin sinasabi to, no, mga kaubayan, kasi ang hirap din namang tanggapin, no? Na kung sino pa yung tumulong sa sarili nyong pamilya, na maiangat ang inyong pangalan, at mabuhay ulit yung pangalan niyo, di ba? Sa mundo ng politika, ay eto pa ang iginanti mo sa kanila or sa kanya, di ba? Nakakainis lang. Pero mabuti na rin to. Senator Amy Marcos is doing her best, no? To cover up, kung baga, yung ginagawa ng kapatid niya. Oh, para maibsan din naman yung kumbaga hinanakit to di ba? Oh, hinanakit to sa part ni former president. Bakit hindi to masakit sa part niya? Tinulungan mo, gaganituhin ka. Anyway, ano po ang inyong reaction dito mga kaubayan? I-comment nyo na lang po at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. Sa walaan